Salawat may umaga, kag-welcome sa second portion sa Kapi at Issue TV program. Upod ang aton host, Mr. Peter Himinia. Nung Peter, good morning again. Mga adag, sa mga adag sa atong sitawas, tanan nga labutan sa atong programa. Ang aton bisita subong amo niyang tingog sang PDP Laban, Iloilo City Chapter. Ang leader sang Pro Duterte Groups dili sa syudad sa Iloilo, liwan ko di ang former barangay kapitan Efren Emilio sa Halandon State Lapos kag subong barangay Kagawad Efren Emilio kag si Kapitan Efren Emilio kandidato opisyal for Iloilo City Councilor sang PDP Laban. Kap mayong aga. Mga agagid, Abian Francis Tiranya, Kuya Peter or Pete na lang ba? Himenia, kag sa technical staff, sang sininga programa, kapi, kag issue. No? So, ang kapi, ari na. No? So, ang issue na lang. Okay. So, mayong agagid, no? Sa aton nga mga viewers sa social media, quad media, this is the moment nga ginahulat naton as manugbaba, the spokesman, whatever, tiglawas o tingog sang PDP Laban. Diri sa siyudad sang Iloilo. Kag maayo nga nag-abot ka di kag nangin bisita namon para mabatian man sang bilog nga kalibutan, bilog nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas, ang tingog sang PDP Laban Iloilo sa katauhan ni PDP Laban Iloilo City Chapter Kapitan Efren Emilio. Ano ang stand reaction sang PDP Laban sining pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte nga gindala na subong sa Netherlands? Isubong Abian Francis, Abian or Kuya Pit, sigabong, sugahaw, no? Tiyabaw, no? Whatever you describe it, ang tingog, ang PDP Laban, simpatizar, commiserate, no? Pakig-ugyon, no? In spirit. No, kaya bala nyo naman ang natabo, no? Kalipot sang attention span sa aton niya nga mga pumuluyo subong, no? When it comes sa mga balita, whether real, true, or fake news. So, ang istoryahan tadiya, tutuon nga news, no? Kay siguro kada isa sa aton, di kinanglan maghatag pagid sa detalye, kada isa may cellphone, no? Kada isa do halos nagapulaw subong, naga-monitor, naga-pamati, naga-view, o kung ano ang latest halin dito sa The Hague sa Netherlands. Ang tulo ko dari Abian Francis o Yapit. Sila gina-hijack, no? O gin-kidnap, no? Si Presidente Duterte, no? Pero unintentionally, si President Duterte gin-hijack man ang atensyon sang tanan nga media. Hindi lang sa lokal, hindi lang sa nasyonal, kundi international. Ti sanguay pasagin kidnap, sino ang nakabati na makahatag atensyon sa mga delivery system sa mga balita, BBC News, CNN, Fox News, mga Indiana nga mga podcaster, mga vlogger international. So much so nga ang mga local nga mga bakal na nga mainstream outlets nag-upod na lang. Nagkanto na lang sa Netherlands. No choice eh. No choice. Balik kita karon sa ginasiling mo nga reaksyon. Kati that was March 11, no? 50 or 61 days before the day of judgment. Notice na to, no? Ang atensyon ng tao tani sa eleksyon na. And then impeachment pa. All of a sudden, nagamunaw, nagtumbling ang atensyon ara na sa illegal arrest, no? Sa common nga terminology, hindi na kinanglan abogado ka. Hindi ba kinanglan nga expert nga veterano ka nga
medyo man pro kay Kuya Pet, kay Francis. For you to say, nga wala giniya sang proseso. Iti, from the point of view sang isa ka barangay official, pero sa aton, barangay kagawad kita subong. 13 anyos kita, graduate na kita, 3 ka term as barangay captain. Even mga bagay, mga lesser crimes, ano blang proseso, how? Pick upon ka lang, tuktukon ka lang, in 12 hours, dalon ka lang, ikarga sa patrol car. Why gani isang amusin na sa barangay? Never ko nakakita sa mo ng barangay. So, makasiling kita ng aton nga justice system, bisan diri sa barangay halando ni estate, bisan mo na nga nagalutaw kita sa shabu subong. No, the hyperbole ko lang na Abian Francis, no? Hyperbole, bala nyo magambal sa digo, hyperbole na eh. No? Medyo exads bala, no? Pero sa tuod lang, tiyan mo na ang sitwasyon. Subong, even sa sitwasyon nga ang tao nagalutaw sa gutom, no? Nagapamiriping tao, makita nila mga balita, nagabaha ang korupsyon sa gihapon, naga-forge ahead ang tao. Kung i-apply tang amo sining nga proseso, when it comes sa mga amo sining nga mga sitwasyon, violation, lesser crimes, ginasunod ganing proseso. Ano ba lang ginasiling ang proseso? How? Di ba? Conduct pon ka ginman o ari ang warrant of arrest. Although nga, kung isa mga kapulisan, ginabypass na nila ang barangay kapitan, basi ko ng barangay kapitan, way sila salig. But just the same, bisan kibuton ka pa nila, no, gapalabang happy ka da, gulpi lang, may pulis nga abot, pero hambol nga man nila, sir, may warrant ka. Pero basahan ta ka. Sang imong rights. Against self-incrimination, whatever. So, pwede ka maka-abogado, sir, o pwede ka makapiyansa. Gamay-gamay na gami ng lokalidad. Siguro ka pamuyayaw ka lang, tang ina. International na ni, ICC na ni. Ang aton nga layi, hindi man na original nga layi, gid kay may ginasunod ina nga mga higher law, mga international law. Hindi lang civil code ta, halin sa Spanish law. Ang other laws naton halin sa law sa Britanya. Ang iba naton nga layi halin sa US. Hybrid mo. Pero regardless kung hybrid man na, tinumaan, whatever, ara gid ang basic ng proseso. Hindi niya pwede. Kamo na gani nga akig kami, line boat namon, do ginakumos ang dughan namon, Kuya Pet, much more sa bahin karon sang hierarchy sang PDP laban, of which ang aton mismo nga former president is the national chairman. Kag kita diri ang local chairman. Ang kapwa nabatin ako. So amo na no, emotions lang. Nabatin ako. Yes, sir. Nakita na ito, arana na, ang dakop na siya, nagdalanin siya. Ang lugar natin sa mga pamangkot diri, kung ano ka, damo ng pagsimpatiya sa mga tao. Kaya sa nabalan ko, nag-rally na sa ibang lugar, isa hindi nag-rally. Kakaroon may nakaschedule na ka mga may rally, may kamudri. Again, no? Hindi fake news. Ang mga rally nga makita naton spontaneous ina. True. Sa Ilonggo, matuod ina iya. No? Rally sa mga Muslim brothers naton. Rally sa mga brothers naton from the various or different religious sectors or denominations. Kiti Christianity, Islam, pinsarabala, duha ka major religion, basi may mga Buddhist pa, o basi may mga atheist pa. Basi ang wala gani kapati sa Diyos, siguro, kapati gani sa due process. May kilala ko yung atheist, pero kapati due process mo, France? Hindi pala, hindi kay atheist, no? So kapati sa due process, imagine, so that only means nga, ang common grounds ng tanan, Sir Pet, is due process. So, bangod sining sense of outrage, kaugot, kaakig, the basic, the natural emotions ng isa ka tao nga nagakatulog, nga nagaypay bunong, nga tubang sang pangabuhi niya nga pigado, no? Ginasiguro ya malang gani kalanon niya, kag mismo kabuhi niyang puli sa sulod balay, no?
Pay na gani kita sang time sa pangita sang kinawala naton, kulpi lang iya. Ang atensyon mo karon kanon sang sining masubo nga balita. Titulo kang epekto bala. Ti kuning tawo nag-alsa, no? There is a great upheaval, ground upheaval subong sa pungsod naton. Sirpit. Luzon, Visayas, Mindanao. And now, hindi man sila nga, medyo hyperbole lang na. Pero, sa pinakasimple nga term, Sirpit, ang reaksyon ara. Hindi ni fake news. Yan anunsyo ginaton subong diri sa sining nga programa, alas 3 karon sa hapon. Hasta alas 10 karon sa gabi. It's a prayer rally. Multi-sectoral, across all sections ng sosyedad, Muslim ka man, atheist ka man, o Hindu ka man, o halin ka man sa China, or anong imo nga faith, no? O, may bag-uwi mo raptor, o gatricycad ka lang, hindi ba? O sidewalk vendor ka, o ikaw tagiya sa dako nga mall diri sa Iloilo. This is the moment. This is the moment. Amo ni ang equalizer. Migo Francis. So, sa mo sina nga sitwasyon sa karon, we expect nga peaceful lang o matawhay lang, no? Ang pagpatigayon naton, ang pagpabutyag naton sang ginahuptan naton nga kasubo o kon balatyagon. Kap, sa inyo karon nga prayer rally sa Freedom Grandstand, mga pila ang balabana yung mga crowd, estimated crowd nga mga tambong sa sining prayer rally sa pag-suporta sa aton Presidente Rodrigo Duterte sa natabo sa iya? Ang figure, Avian Francis, okay na kami bisan 5 kagatos. Bisan 300, okay na. Bala mo spontaneous lang ni nga prayer rally. Kay this is a series of prayer rallies, no? Basta mangkot ka mo prayer, dason rallies, no? Daw kabudlay reconcile how prayer man ibala dason rally. Yes. Amo na aton nga term dira nga gina-apply kay kung rally lang niya, siyempre magsiling ka karon nga singgitang kada nga dalan sa di nga kanto dira. Ibagsak amo na alis diyan. Oh, di ba? Why sang amo sina karon? Sir Pet. Ako may prayer rally medyo solemn ni saya. Pangali lang. Pangadi may mga speeches, may mga testimony, no? Kaga pagpautuwas, no? In the context, no? Sa environment nga daw katawhay lang bala, no? Ang importante nga mabalaan, no? Kay bala mo social media na subong it does not have to be nga 30 mil kita dito sa kaulo sa Freedom Grandstand sa karon, no? Kaya mo vlogger mo. Oo. Ang mainstream media balaan naman na nila, no? As far as you know, Migo Francis Serpet, may mga pahayag na sa kanginan. I think I remember 3 nights ago, gin-interview kita sa Action Radio. So, ang pamangkot dito ni Action ang aton man nga upod sa media, Paula, saan ang next, Kapitan? Siling ko, we will let you know. Mapoyawain na kita 2-3 kagabi, and then mag-resume. And so, for those nga may idea na, nga this is a series of prayer rallies, I would like to inform you nga isa sini amo ang sa karon nga paghiwaton sa Freedom Grandstand, no? Unahan ko ng inyong mga ginapaminsar, may permit ini. Okay? Ini ang gin-approve sa aton mga otoridad. All other venues da medyo dihado, no? So per advice, bisan kami daw medyo para sa amon di tani na ang area nga mas nami o mas maayos sa tulok naton kay daw ay sa gagi nga salakyan bala, no? Nami tani kun diri sa La Paz Plaza, sa Haro Plaza kay lagyan mo o sa Sunburst Park, no, daan nga Freedom Grandstand. Kaya may bonus kadaya nga sakay sa jeep ya, ga babay-babay. Kundo man nabitan sa mati sa mga speaker na og sa mati man sa kwa picture
dito kay mo sa Freedom Grandstand nga bago matod. Pero may isa kay nagambal sa akon kay Kapte. Bauti wa kita added value dito karon. At isip ko sige lang. Importante makahambal kita diri sa kapigag issue para maanunsyo naton. Kap Francis. Kap luwasin mo bilang PDP Daban Iloilo City Chapter President. Sino man o gambal nyo karon? Ara bala ang inyong regional chairman sa PDP Daban sa Region 6, si Sara Mayor Jan Aying. Ara man bala sinang Bing Wanesa, ini mo ginakilala nga mga Duterte core group leaders, si ano ba yun? Si Ma'am Gina Villana, si Attorney Ansel Didolo, etc. etc. Abian Francis, okay. Ginmention mo, no? Lest we forget. Gusto ginaton tamayon anay no mga agaman ng aton nga mga kaupod sa hierarchy naton, mga superiors naton. Kita taga ba lang diri, no? Okay. Pero there are persons sa partido higher than as ila pa lang kuan like i-mention mo aton nga superior, former general, and now Sara Mayor John Onik Aying, no? And talking of General Aying, hindi ka magkabalaka kay just like nga ari lang siya digapon sa tupad nimo. We have his blessing. Sila Kap, masako ako sa kampanya. No, tibalaan mo mayor ako. Tibalaan mo naman a good soldier. Timiguhay man kami sa mga mataas ng opisyal sa probinsya. Day Gobernador Toto, defensor, no? So hindi lang pag ano Kap, no? Ara lang po sa likod nimo, no? No? So wala ina problema. Just like kay Ma'am Gina Villana, kay Attorney Hans Didulo, kay Ma'am Bing Wanesa, no, in spirit we are together today. Gamay man lang nila misa nimo Migo Francis, kung dalon ko di sila magastuhan ka sang kape. Nami tani kay ti no? 30. Wala problema. Wala problema. Let it be, Ma'am Bing. Mayong aga. Pero sa subong nga panahon, no? While nga ang aton bala kay na Migo Francis nga dugay pinot dughan ta nga reaksyon naton bala, no? Ti pila naman kadlaw ng ligad, sila nga ang oras ang panahon may way na iya nga pakalmahon kamo. So medyo nagkalakalma na kita. Abi sa isa kagabi gambal ko sa radyo may nag-text ako niya Kap akig gagidya mo sa interview mo. Do akig ganyan Galit na galit. batyagan ganyan nga akig sa interview mo sa radyo yan. Tingog ko bla simo ka santing to ugat ko. Siyempre way ko kudaan tutulog. Kag sin ko hindi to fake nga kaakig. Pero hindi ka bang hagad? Hindi ka bang hagad? Ti subong ang kakig ara gyapon. Pero kakadlaw na ako. No? Kay the best way ko no nga maka-connect ka maka-relate ka, maka-deliver, kakadlaw ka man. No? Kaya karuma in fact man ang nagatulok sa aton. So makakadlawan sila. No? So balik sa aton nga tema. Okay, teka. Yes, sir. Okay, napantaw ka mo lang ang drug and ball. Ang nga sa nga kampanya pa lang si Duterte, kadugdog ka nga akong programa lang ang nag-open sa inyo mga leaders. Yes, sir. Ang Sky Cable kag ang Cable Star. May iba niya mga radio ko station, mga mainstream, wala. Tiso mong pambalon yung mga kwanay. Okay. Sige. Ate, pala ka. And fairness sa kay Duterte, nakita ko ini as columnist, nagkasulat ako eh. Okay. Si Duterte, ang presidente nga nagpatawa sa ang krimen nagnubo gid sa bilog ng Pilipinas. Number 1. Ikadua, palangga sa mga OFW, kay tungod sa iya, wala gina-ipit ang OFW sa ila kinanglanan sa gobyerno. Inatatap sila dayon. Kaya ito mga na-stranded dito, ginapapuli man. Kagintiwaan niya gid mabalik diri. Ang pati hospitalization niya, tiwaan niya. In fairness niya sa kay Duterte, madamo si kayo ang himuan. Now, hindi karoon ng mga rally, ninagulpihan ng tao eh. Tungod silang kabalaslan. Pagayan talang nga iban. Pero nakita ko ang pinakadako ang nagasuporta gadya kay Duterte, OFW. 98% kuros ang tanan yung OFW sa bilog na kalibutan. Duterte gina sila yan. Ang dili naman karon
Inuunta na nga talaksan. Kaya plano ko sulat. EDSA awakens or EDSA has fallen. Kaya masiyata niya ang pagtuhaw sa mga tao na nga mag-pre-rally o kung protest man rally kung ano kadamo. Kaya kung maglimbo nini sila, baka kulugmat mo. Baka kulugmat. Pero kung amat-amat sila tunaw, di makasilingkit ang EDSA has fallen. So, amo na bantayan tinaton karon sa siya nga mga inadlaw, niya semana, ina-monitor ko ina. Kag ginambal ko diri, ang kayuan niya na imo sang presidente, sang isya pa. Kung may aram ko komentar siya sa ako niya sa kulong niya na sulat ko, ang pagbayular lang sang number 6 nga 10 commandments of God. Nalang nga ako ng ban, thou shall not kill. Pero, ina naman, nagasilingita, si Duterte nagulog si Bumba, kaya gusto yung matadlong mo. Ugaling, atong insugo yung ulogin ni Bumba, nagtalang siguro. Amo na lang, hindi ko siya mabasol man, kung palanggaon siya sa mga OFW, kung may nag-kontra man siya, I have to be neutral. Kabantayan ko niya ugada, kaya initalaksan mo ng imo pag-rally karon. Sir Pet, Direct, nakita ko rally kada ko, Mindanao, Cebu, no, Mayo. Ang imo naman karon tanawon ta. okay, Sir Pet. Migo Francis, pwede ako ka-elaborate? O ka ba naman? Pwede ako ka-articulate, no? Nabatian kong hambal mo OFW. Then ang hambal mo, violation sa ika-ano mga sugo. Do not kill, no? Sa limitado nga chimpo, this is my personal opinion. Wala ko ginadala diri ang akon nga palangkuan bilang chairman / president sa PDP Laban diri sa siyudad sa Iloilo. And I warn you, I'm giving you notice nga you might agree or disagree sa akon man yung personal nga opinion. So klaroon ko ha. So may istorya ko sa inyo bilang Efrenimeo, bilang barangay kapitan. Kay karon basi mag-react ang mga opisyal naton sa PDP Laban, no? Kasi sila hindi niya posisyon kapitan sa PDP Laban ng imo opinion. Okay? So ano ba lang opinion ko? Sa OFW. Amo ning pamangkot ko. Sino sa inyo gampang sa nga bullying? Sino sa inyo gampang domino? Bullying na lang abi. Pag haboy mo sa nga bula, pag naigo mo ang unang nga piyon, hindi korte na daw triangle. Pag strike mo serpet sang unang nga piyon na, tumba na tanan likod mo. Amo man sa domino. Pag igo sang ulo-ulo sina, wasag na tanan. Now, amo ni nga kon nga analogy. Kung ang OFW 98% Duterte. Soundbites lang ni. Mati. Kapitan, kagawad, gobernador, mayor, diri sa Kapikag Issue Program. Hindi ko yung abogado. Ordinaryo lang ko nga si Efren Himeo. No? Pag ang OFW ang nag-spearhead, pag ginsiling mo na, kung hindi na fake news ang 98%, like nakita naton sa Hong Kong, kita mo dakop sila yung pagbalik niya? Opinion ko ha. Kaya hadlok sila ako maglibot si Duterte sa Pilipinas. Amo sinakadamo tawo. Again, opinion ko na. Subject to any challenge or debate. Pero, facts about OFW. Kadto ka mo sa NEDA. Kadto ka mo sa right authorities. No? Pila ka percent sa ekonomiya naton sa dollar earned, remitted sa mga FW, ang suportado sang dollar nga ginapadala sa FW, correct me if I'm wrong, hindi magnubo 10% sa ekonomiya naton. Now, picture it out. Ini nga mga FW, scattered all over the country ni siya. Whether Ilocano,
Cebuano, Ilonggo, utod naton nga Muslim, o sa amo na lang nga barangay, abe. From my perspective as barangay captain, o pamilya ni Jojo. Siya partner ko ni sa Ladlaw sa salakyan ko. Isa yun ka utod out of 12 siblings, bata, ni Sunya, ni Tay Buning, makarelate lang bala. No? Facts ha? Isa lang ka utod nga nagasakay sa barko. Nag-earn dollar. Through the years, nga nagabaka-baka, magulang niya, classmate ko. Hamak mo suportahan nung unsi mo ka manghod, back home. Ibang driver, ibang wala obra. That's it. That's why kung ang OFW ang mag-spearhead, ang iya nga opinion, ang iya nga ascendancy, moral, whatever, it matters. Sir Pet. Kung magsiling ang isa ko OFW, isang damo utod niya. Duterte ako. Ano epekto sa mga utod mo? Kaya nga, makarelate ang OFW sa sitwasyon ni Tatay Digong. Ano ba lang nag-i-star ka sa ibang nga lugar? How? Tanang nga, Diyos, kinapangamuyuan mo. And all of a sudden, si Tatay Digong, OFW naman ang bawa niya. No? Kag sa sitwasyon nga tama ka, abnormal. Hindi si OFW, former president saya. Dahil kay Pino ka ba? Ito siya sa sitwasyon nga daw OFW man. So, amo ini, Sir Pet, Javier Francis. Pwede ako sa balmo. na makuha mong direksyon, Yes. isang ako nga sugilanon. Isang. So, OFW lang na matuod, pero, domino na siya. Sugdan sa OFW, then all other sectors, I think, amo nang ginakadlukan. Isa sa mga factors Agree na, okay. nga ginakadlukan dra. Ari na ikatuan tayo na walang tao sa inyo. Amo naman kung makapuli, dito na ni FW, wala na problema. Tapos na puno, gutok na, guba ang itsada. Galing ka dito sila sa gwa. Amo na, nambal siya mo kina. Pero kapati ko, 98%. Sa ako na pagpati, opinion ko na 98%. Kabata ko sa gwa, nablusan ko sa gwa tanan. Mga hindi niya sa gwa kadamo. Well, acknowledgement din sa inyo nga nagalantaw, ha? Neng gingas mo, shout out to sino, Mary Goteco, California ni. Faith Margaret Flores, Rex Goco Verde, Ralph Monserrate, Irismo de Lima, Ellen Rose Danoy, Cesar Escanio Estares, Nineng Santillan, Diana Panes Miguel, Lodovico Junior Alba, Alma Padilla Umbak, Lori Ligaspe, Susan Española, Elias Sase. O shoutout na kay Clio Basulgan, Angeles Orali Parohinog, Rocky Dabalos, Lisel Sabando, Marisa Caparida, Pauline Villaro, Fernando Parcon, Wilmer Alberca Gargolio, Aurelio Gonzales, Feliciano Habana, Belma Marcelino, Habana sa Kuwait ni, Ares Sarmiento, Mercy Salazar Loterio, Julia Antoinette Babar, and Jeffrey Lorica. Amon rin kadamo sa kailang tao si Musubong. So, ginambal ko kayo na sa inyo, nga nakita ko ang kayuhan ni Duterte, pila na itong pangambal ko, isa lang niya akong komentara, pero imo inambal ko, imo nandiyan tempo nga mangimbitar ka sa inyo nga, kaya inabasihan ko sa ako nga, igasulat ng kulom. Ang ato yung pamangkot kay Cap Efren ni Mio, sa diin na subukan ang mga politiko nga sa tiyempo ni Digong, daw mag-abot din si Presidente Duterte bisan sa meeting sa Manila, daw una pa sila sa mga original nga Duterte. Ini mga ginatawag nga balimbing bla. Di okay lang na no, kaya as incumbent local leaders, respeto na ito yan sa protocol, amo sila mag-welcome sa aton presidente. Pero subong, ang pamangkot,
sa diin ni sila subong may mga mensahe sila wala nga nagasuporta man sila sa mga pro Duterte group di sa syudad sa Iloilo nga magaiwat sini mga prayer rally o kung mensahe lang gasuporta kami sa inyo sa kapipren nga hindi kami gusto sa pagdakop kay Digong sa di na inisubong nga politiko nga mga balimbing sa una sa chipo ni President Duterte nga si kapipren nga original daw disugon pa nila kag doon di kayo kapokus mabang stage. Sabtas sa linya, wala sila to sa tupad ni Duterte pag ako. Realidad. At hindi nila sumungkap. Wala kami si Bato. Oh. Francis, Mga local leaders tadi. ba mo, doon na man sa tao nga i-spare man ang iya nga seguridad. Ang iya kabuhi, no? Ang iya pamilya, no? Tinga. Talagsa ka lang kita. Tinga espera ka daw di man delikado yan. Talagsa ka lang kita. Tao, Francis, nga pareho sa tupad mo diri. Ha? Nga whatever happens, di ba? Happens. Ang mga bala si Kapipre niya, ang loyalty niya kay Digong is it's either right or wrong. Duterte is always right. Sira, di ba? Oo. Okay, malamang normal nga tao. Amin sinilang si Kapipre, normal na iya. Kaya nga, alin pa na sang 2014, why na galing kay Digong? Bisan siguro panitan mo na siya. Ay, tatak na sa dalom. Second layer sa skin niya. Digong. Pero, why natin, ginabutang ta lang sa konteksto, no? Kay ang politika, to so many, that's why, politician ang tawag eh, no? Okay, short term lang na yung amo na nga bagay para sa kadamaan, no? Tulukon mo ang structure sa gobyerno ta maintindihan naton. Alam mo kung si Digong pambalon sina, dynamics ina mo. Mayor ka. Limbawa lang. Kita nyo, ginsampula na gani. O, si Rama, ginsuspend. Ang mayor to sa, I think, Mandawi. O, sa Mindanao. Mayor Jonas Cortez. Amo ng messaging dira. Karon the biggest nga sample, former president sample oh. Wala proseso. Former president na ha, kahang na ha. Basiling kati, kahang na gigani, sampulan, ginpagyan. Paano ko makaporma sini? Hindi bala? Now, sa mo sina nga sitwasyon, ang messaging amo sina, wala man sang ginadeklarar nga martial law. Pero ang mga ahensya sang Panguluhan naton, daw, ano niya? Daw mga parts balasang relo, clockwork precision mo. Ang presidente mo, yung mga pulpungko lang sa tubangan, telebisyon, kag magpara-interview lang namin, mag-yumiyuhom. All the best smile in the world, nami nga oratoryo, batian mo. Pero kung padaluman mo ang mga galamay na gahululag. Notice ninyo? Wala martial law ha? Pero ang bilog nga kongreso, nagahulag. Yat ang president, nagasiling mo, ay labot. Hindi ko gusto i-impeach. Ha? Pero take a deeper look. Diba? For those who want to understand sa aton nga sitwasyon subok. Sino ang Speaker of the House? See? So magsiling kita nga 215 ang nag-sign sa impeachment. And the president, why man niya labot? Hindi gusto impeach eh. Di ba? Lason, subong in 12 hours, gin-spirit out, gin-karga sa chartered plane. Si Tay Digong, masiling ang presidente, why ko da labot? Ginagsunod lang kami sa layisang Interpol, International Police. Because that we are compliant with international law. Tangin na. Muna, sige mo lang. Why mata ka ko, bara, Migo Francis. Pero kap gapati ka, wala labot si BBM sini. Good question. May isa ko ka-interview, kung ano nga channel to, kanami sa nga host, gin-interview yung isa ka political analyst. Kaya wala mo ng mga political analyst, believe ko ni sila. No? Wala mo mga armchair warrior man ni sila mo. No ko bala?
Na ako baga tanan nga ang gulo ginastadihan mo na. The problem with analysts is hindi ni sila yung mag-take side. Kaya hindi man sila partisan. Hindi man sila yung chairman sang any political party. Dason sang ginpin down sa sang host. Kaya sige sa ka-explain, pero tulo ko sa iya, ang huyog niya diri sa Malacanang ang iya nga Do pabor. pabor. Kay ti international law mo buga. I think hindi man siya abogado pero puro political scientist. Sang ginapin down sa sang host, sir, again, I would like to repeat no accent to British to whatever. The president had a choice. What do you mean, ma'am? He could have decided to protect the former president. Kaya kundi ang lining sang analisa mo na mo. May duha ka option si BBM, di ba? Pwede niya nga dependihan ang sovereignty sa Pilipinas. Kaya sila ni BBM ginsunod ang lahi, di ba? Sa international police. Pwede man sa ka-decide nga gamiton ang lahi sa Pilipinas because may functioning legal system. Ngawa yan na gibuhat. Amo ng pamangkot. Nga madalom. So, you take your sides. So, buti ka nun, Analyze ka lang imo ya. So in this regard, I am taking side. in this matters, Kap, it means that President Marcos is biased, take side favor against Duterte. Hindi, bisan di pa na naton pagsabton. Nga amo to nga choice ang gibuhat niya. Nga pinabayaan niya. So kay pinabayaan niya, anong motibo niya? Anong purpose niya? Why so sudden? Siling sa mga international community. It was so swift. Dasig. Daw kilat mo. Inda sigla ka train. Na hindi nakapurma ang mga lawyers. Dinda sigla ka train, Kap. Mas dasig pagit. And yet, ang presidente nagambal, in essence, wala ko layalabot. Amo lang na yung permi, rason. Mano kada. Mo na gani nga kita, while nga we are at this, the prayer rally, siling naton sa mga magakandak sining nga rally, sa aton niya nga level, just follow the law. Feeling ko niya sa kay President, nabuto ko ni sa iya. Why? Because si Sara nagpa-Vice President lang. So bangod gani unit team. Ang akon nga understanding dira, timaya man na nga si Sara, nagpa-Vice bata pa man siya mo. Then she can wait. She was only 45 years old when she was elected as Vice President. So siling ko, pagkatapos ang term ni BBM, Sara will be 49. Si BBM subong 67 mo. Diba? Tayo man lang ni si Sara. Diba? I can speak my mind. Kaya ti ara ko dira. Ari ko ya, from the very start, why pa ni sila nag-unit team, balaan nyo kung diin, ako, nagatindog. Why pa si Digong nag-presidente, balaan sa mga uputan ni nga barangay kapitan, kung diin, ako. Amang gisiling ko gani, nga, ang akong ginambal, based sa akong nga personal nga experience, ara ko dira ya. May mga bagay nga, subong ko lang ginahambal. So, ang 32 million votes ni Sara, 31 million votes ni BBM, ara na ina. Pero nag-31 million votes si BBM because damo-damo dira nga Sara supporters like us. Why naman sila choice kay unit team gani? Now, ano nga klase unit team? Ano nga klase friendship? Bisan politika lang na. Nga hindi man kamo magkaaway upod kamo. Halfway sang inyong nga term, idiyahan mo na nga madula siya sa mapas ang politika. Ako niya, again, why ko ginadalang partido? Personal ko lang opinion, ha? Personal for those who are willing to listen to the chairman sa PDP Laban, diri sa siyudad sa Iloilo. Ano nga klase friendship? Unina, maayo po gani ang mga illegal ga mga sindikato sining nabasahan ta sa libro kay may honor pa. Ang ari ang declared friendship supra pa sa sindikato. Ulugon mo yung mga upod. Pero ka bala, perspective lang. Kontra na si Vice President Leni Robredo si Digong. Wala niya ginano si Vice President Leni sa matapos ang term. Ginabiga-miga yaman lang gani, ginajoking-joking yaman lang gani.
Ikaw, wala man to kung sada. Di ba la? Hindi ko na si Duterte O, na di ba? sada. So, amo to siling sang BBC Angkor Woman, what was the motive? What was the motivation? Why so swift? Now, hindi na kinanglan siguro nga valedictorian ka sa grade 1 o sa grade 6 o sa K-12 Francis o sa high school para madidak nimo ang maka ano ka sang deductive reasoning Simple lang midterm election subong Dason may impeachment Dason may 2028 presidential election. Now, simple. Sinigong ang ulo-ulo mo. Dula ang ulo. Uni ilo na. Impeach ang bata. Di nila kapadlagan. So, wala na. Wipe out ng Duterte. Why na? Oo. So, sa history sang politika, sa isa ka magamo nga pungsod, which hindi man gani kita magamo, that is understandable. Mo ni ko gani, hindi logical. Hindi logical. Gin pasaka ka na sa balay gani, o pwede ka mo i-start dira. Ang nag-imbitasi mo, pulayasan mo pa. Hindi mo sa pagpa-istaron. So bad nga pagbinatasan. Sa pagbinatasan na lang, abi. Huwag na lang lahi, abi. No? Gasubrahan ta sa oras. Okay. Pro- Okay, potwas lang. Oo. Okay. Dali lang Ang heart mo, Kap, ang heart. Ang galang taos mo. Enrique Sidico Biga. North Ortigosa. Bantog ni sa Davao. Mga komentarista writer. Ivan de Nuevo Sudario, Malaysia. Sa Malaysia, Subong. Andrew Guardape. MG Sapot Amsidil. Richard Burgos, botro pagin taga Davao, pagin nga mga sa Davao City ni. Maria Emilien Silauso Mijares. Boy Andon. Boy kag Prelio Duarte na mo lang tao. Karon nalabotan ng oras ni Kap, no? O pa kuda ka na yung kay para ma-posta sa periodiko. Okay. So, Kap, ang parting words, before kang mandal, parting words mo, panamyaw, pangimbitara na yung mga grupo mo sa rally. Sa mga kauturan naton, brothers, sisters, fellow Ilonggos, fellow Filipinos, today is another day sa aton iya nga continuous padayon effort para maedukar ang kung sa Tagalog pa sa bayan ng Pilipino. Kasi may political kag legal education man nga dala mo, no? What is happening now sa highest level sa international law, sa national law, ma-apply naton sa aton pambarangay nga pangabuhi. As a 3-term punong barangay diri sa siyudad sa Ilocos. I might only be a low-level nga elected official, retired na kita dira. Barangay Kagawad kita subong. Wala ko ginagamit ini nga opportunity kay bala nyo man kapadlagan magkita city councilor. I'm not even mentioning my candidacy sa mo sini nga mga forum, no? Kay way pa man ang official starts ang campaign period for local candidates, no? Pero ang amo ning akon nga core value sa akon nga political nga existence. Or gamay lang nga time, ha? Ang core value ko in my own small way as a leader, as a patriot, and I'm proud to say I'm a patriot. Bala nyo mga patriots na siya. Bisan dugmukon nyo na sila okay lang na sila, no? Amo na nga ako nga grand bargain. Solo nga ang national leadership at yun sa akon mga ideals o sa lokal, bahala ko mo ginago ka mo tira. Basta ang presidente sa Pilipinas, strong leader, may tinaga, may prinsipyo, you cannot have your way. At the proper time, ang reckoning mag-abot. Amo na natabo sa 2016. Tanan nga mga gago, tanan nga mga buisit, before magpungko si Digong, they got their comeuppance. Nag-cleansing.
For example, sa illegal nga droga, on a scale of 1 to 100% before digong, pagpungko ni digong nagbalik sa 30%. Tani, ako, as a barangay leader, wala mo partner, upod kita sa media, upod kita sa GMA Iloilo, within the four corners of the announcer's booth, hagad lang ko tiyawakal sa una, hindi ko kontento. Pawakalon mo lang ko 3 oras sa announcer's booth, bisa nung ay commercial. Gusto ko i-practice na. So I got my immersion 13 years. So, baptism by fire. So amo na siling naton, karon nang balik na naman ina nga mga problema. So amo na nga ang sense of outrage naton bala, sir. So, we need a leader tan. Amo siya na core values. Okay. Ang local, okay lang na. Giveaway lang na yung local. Thank you, friend. Thank you, Marina. Future Mayor Raisa Trenias. Ma'am, Okay, so, mayong aga. So, partner, I would like to again to take this opportunity to make this announcement. Karon sa Freedom Grandstand, we were given the permit by the Office of the City Mayor para sa aton nga, ma'am, thank you, ma'am, for the grand prayer rally namon karon para sa PDP laban. hindi, we're not using the PDP laban. Prayer rally lang ni para sa ginapangamoyon naton nga coming home ni Tay Digong. We don't want Tay Digong to die a martyr dito sa mabugnaw nga presuhan sa ICC. okay. We want him to come home nga tubangon yung mga kaso niya diri sa Pilipinas like Gloria Macapagal-Arroyo, ERAP, iban nga nagatubang diri. Hukman naton Okay, sila diri. okay. Okay? Okay, So, thank you, please, friend. Thank you very much. Amo lang na, partner. Thank you, Red. Thank you, Red. Thank you so Okay. much. So, rin natin bisita, bulo sa kahit tutupin. Sa PDP laban. Madami din salamat yung pag-tudri, friend. Kag sa mga pod, may mga pag-ugtos yung tunan. Okay. Okay. Thank you very much. Ikabala kay Migo ta.